trumpet sound. Go as your witness to the entire world. Our hearts want no more than to be with you again. Forever grateful, Jesus, for all you have done. When all I've heard of your truth, every eye will see you calm down. Oh, our voices ring with a love. Even as we wait, we go on. All around the kingdom sing, oh,
Yung
magdasal sa aming mga buhay, O Diyos. Isang napakagandang umaga na naman po ang ating ipagdiriwang ngayon sapagkat atin naman po na mapagbubulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon na talaga namang nagbibigay kalakasan sa ating buhay espiritual at sa ating patuloy na pakikipagrelasyon sa Kanya. At napakaganda po ng umagang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sapagkat sa umaga po na ito ang ating pagbulay-bulayan ay ang pagiging manggagamot ng ating Panginoon. Sapagkat kung titingnan natin ang mundong ginagalawan natin ngayon ay lubhang namumroblema sa pandemya na pandemic na ating nararanasan ngayon. Kaya naman ang topic na ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa healing or na may temang God still heals. Ang Panginoon natin ay manggagamot pa rin, no? Maging sa mga panahon na ito. Kaya naman, babasahin ko ang nakasulat sa Ikalawang Hari, Kabanata 20, talata 1 hanggang 6. Ano nga ba ang ginawa ng Panginoon sa isang hari na nagngangalang Hezekiah or sa wikang Tagalog, Ezekias? Babasahin ko po. Ikalawang Hari, Kabanata 20, talata 1 hanggang 6. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propeta si Esaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan." Umarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo sa Esaias, sa gitnang bulwagan ng palasyo, nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y lumapit sa Panginoon at tayo po'y manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito na may tataas ka namin sa aming buhay. Totoo nga po, nadakila ka sa aming buhay, maging sa kinakaharap ng mundo ngayon na pandemya. Tinataas ka po namin sa aming buhay. Gabayan mo nga po kami sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Bigyan niyo nga po kami ng makalangit na kalaman at karunungan. Nanyayahan namin ang iyong banal na presensya, yung banal na spirito na gumabay sa amin, na magiging pagkain po ito ng aming kaluluwa, na lumago po kami sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami madiskubre kung paano ka manggamot sa amin sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Dinadalangin ko din po ang taong nasa likod ng screen
na nanonood sa iyong alagad ngayon, pagpalain mo nga din po siya. Santabi mo nga po ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa kanilang puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapag pinag-uusapan po natin ang healing, marami pong nangangailangan nito ngayon. Sa mundong ginagalawan natin ngayon na may pandemya, marami pong tao sa ospital, sa kani-kanilang bahay ang nangangailangan ng gamot ngayon. Nangangailangan ng healing. Kung titingnan po natin sa 12 kabanata ng 2 hari, dito po natin makikita ang isang alagad ng Diyos na nangangailangan din ng panggagamot. Ang pangalan po niya ay si Hezekiah. Isa po siyang hari ng Juda na kung saan sinunod niya po ang lahat ng inutos ng Panginoon. Pinalago niya at talaga namang naging faithful siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kung titingnan po natin sa binasa natin na teksto kanina, ang unang kabanata po dyan ay patungkol sa balita kay Hezekiah na dinala ng propetang si Isaiah. Unang-una po, ang atin pong pag-uusapan ay yung balita patungkol sa kamatayan ni Hezekiah or the news about Hezekiah's death sa verse 1. Sinabi po dyan na ng panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan. Ang sakit po na dinaranas ni Hezekiah dito mga kapatid ay mayroon po siyang bukol. At hindi po sinabi dito kung matagal na ba tong bukol niya. Pero ito po ay nangyari nung panahon na nagkaroon siya ng bukol sa kanyang katawan. At ng mga panahong iyon, bumisita sa kanya ang alagad ng Panginoon na si Isaiah. At binalitaan siya. Sa panahon na siya ay naghahari sa Juda, binalitaan siya na malapit na siyang mamatay. At sinabihan pa siya na hindi na siya gagaling sa sakit niya na ito. Kapag pinag-uusapan natin ang kapag may nagbalita sa iyo na malapit ka ng mamatay, madalas ang mga nagbabalita sa inyo yan is mga doktor. Pero dito makikita natin na isang propeta ng Diyos ang nagbalita kay Hezekiah na malapit na siyang mamatay. At dahil alam ni Hezekiah, kasi si Hezekiah, grabe ang kanyang pananampalataya sa Panginoon Dahil alam ni Hezekiah na si Isaiah ay isang mensahero ng Panginoon, kaya naman lubos niya na dinamdam ang ibinalita sa kanya na malapit na siyang mamatay. Sa sakit na dinadala niya, dahil sapagkat hindi talaga magandang balita ang kanyang narinig. Ang tanong, ano nga bang makukuha nating aral sa talatang ito patungkol sa balitang natanggap ni Hezekiah? You know what mga kapatid, in social media marami din tayong naririnig na mga balita na talagang nakakapanghinayang, mga balitang nakakadismaya, nakakadiscourage. Tulad ni Hezekiah na na-discourage na nadismaya ng panahon siya ay binalitaan ni Isaiah. The lesson that we can learn here is that
God wants us to remain strong whenever mayroon tayong naririnig na mga balita, mayroon tayong nakikita na mga balita. Kung titingnan natin ang mundong ginagalawan natin ngayon, there are some saying that soon, parang malapit nang dumating ang Panginoon sapagkat this 2020 is not easy for us. Madaming nangyari. But this is a call for us to remain faithful, to become strong in our relationship with the Lord. Lalong-lalo na tayong mga mananampalataya. Maraming balita ang ating maririnig patungkol sa mga manipulasyon, sa kahit ano-ano na lang. No, mga gobyerno, masakit, updates, which discourage us, which dismay us. The challenge for all of us is to become strong in our relationship with the Lord. Tulad ni Hezekiah. Let us always remember that even up to this day, God can still heal our sicknesses. Itong pandemic na dinaranas natin ngayon, there is still a solution. Dismaya lang minsan that of course we cannot blame those person na wala namang mali when we pray for vaccine, which is the word that's the world. Yun ang kailangan ng mundo natin ngayon, vaccine. Solution sa dinarama natin na ito. But let us always remember that God is the only key, is the only solution sa ating kinakaharap ngayon. Kaya naman mga kapatid, this is a challenge for all of us. Whenever we hear the news, we need to remain strong in our relationship with the Lord. Pangalawa po, first is the news about Hezekiah's death. Pangalawa is the humble plea of Hezekiah to the Lord. The verse 2 and 3 mga kapatid, dito natin makikita paano nag-response ang isang alagad ng Panginoon whenever he received that kind of news patungkol sa kanyang pamamalagi dito sa mundo. Babasahin ko po ulit. Sinabi dito, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Kung ating babasahin ang nakapaloob sa 2 at 3 talata mga kapatid, mababasa natin kung paano ang reaksyon ng isang anak ng Panginoon. Sa panahon na natanggap niya ang masamang balita na bilang na ang araw niya, wala siyang unang ginawa kundi ang lumapit sa Diyos. Take note of that. Wala siyang ibang ginawa kundi ang lumapit sa Diyos. Titingnan natin dyan, hindi niya bliname si Isaiah. Hindi siya nagalit sa kay Isaiah. Hindi siya bliname ang Panginoon. Hindi siya nagalit sa mga alagad niya. Siguro yung mga nakapaligid ng mga gwardya doon. Ang ginawa niya mga kapatid ay humarap siya sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ito ay pagpapatunay ng kanyang walang pagdadalawang isip na pananampalataya sa Panginoon kahit na siya ay mayroong natanggap na hindi magandang balita sa propeta ng Diyos. Mga kapatid, kumusta tayo sa sitwasyon natin ngayon?
Ano ba yung response natin sa Panginoon whenever we have this situation right now? Ano ba yung response natin? Did the situation makes us better child of God or bitter child of God? Well, it is our choice, mga kapatid. Sa ating mga pangangailangan ngayon, sa ating mga pangamba ngayon, sa ating mga pagdadalawang isip ngayon, what is our response to the Lord? Alam niyo mga kapatid, anuman ang sitwasyon natin ngayon at anuman ang kinakaharap natin ngayon, tulad ng ginawa ni Hezekiah, God wants us to stay faithful and trustful to Him. Gusto ng Panginoon is magiging faithful and trustful pa rin tayo sa Kanya. Uunahin pa rin natin siya. We will focus unto Him even in these unsure days of our staying here on earth. Di tayo makakasiguro dito mga kapatid, but our life in Christ, in hands of the Lord, that is, dun lang tayo makakasure eh. Kaya naman, tulad ng ginawa ni Hezekiah mga kapatid, God wants us to stay faithful and trustful to Him. Siguro ang ilan sa inyo ngayon nangangamba what will be our food the next day, the next week, the next month. Siguro ang iba sa inyo ngayon may nararamdaman. Tulad ko. And we'll think that it might probably COVID. Konting sakit dito, konting sakit dyan. Whatever your situation right now, whatever our situation right now, God wants us to stay faithful and trustful to Him. Na sumampalataya pa rin tayo sa Kanya, and we will hold on to His promises in our life. The same with Noah, the same with Job, Daniel, Joseph, David, Paul and Silas, even those early Christian believers. God wants us to stay faithful and trustful to Him. Yung manalig tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa Kanya ng walang pagdadalawang isip. Yun ang mga nais ng Panginoon sa atin. The same with Hezekiah, mga kapatid. Kung babasahin natin ang panghuling mga sinulat dyan, sinabi dyan, at buong kapaitang umiyak sa Ezekias. This is a sign of a genuine servant of the Lord. Genuine son of God. Now whenever you will face situation in life, instead of blaming others, we turn to God. Titingnan natin dyan, sinabi niya na alalahanin po sana ninyo Yahweh na namuhay akong tapat sa inyo. Bakit nga ba ito sinabi ni Isaiah, ni Hezekiah? Ibig sabihin ba nakakalimutan ni Yahweh ang ating mga ginawa para sa kanyang kaharian? No, mga kapatid. Hindi niya nakakalimutan. But God wants us to stay connected to Him, to stay faithful to Him and trust Him. Always remember that God still heals even today. Let us claim that
sa panahon na ngayon. But God still heals. Let us pray for those who are in ICUs, those who are in facilities ngayon. Let us claim victory in the name of the Lord Jesus Christ, that God still heals today. The same, paano niya pinagaling si Hezekiah. Panghuli mga kapatid. First is the news about Hezekiah's death. Pangalawa, the humble plea of Hezekiah to the Lord. Pangatlo, the healing of Hezekiah, an additional blessing. Wow. Babasahin ko po ang verse 4 to 6. Di pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo. Nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Wow! Kung titingnan natin dyan, sa panahon na nagdasal, sa panahon na umalis na si Isaias sa palasyo, dahan-dahan na siyang lumabas sa palasyo ni Hezekiah, tapos si Hezekiah humarap sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Agad na sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin. Nasa gitnang bulwagan pa lang si Isaiah, sinabihan na siya ng Panginoon na bumalik siya. Sapagkat nung sinabi dito, narinig niya ang panalangin at ang pagluha ng kanyang anak. You know what mga kapatid, God hears our tears and our prayers whenever we utter that to the Lord. Naririnig ng Panginoon ang ating pagluha at ang ating mga dalangin the moment na itinataas natin yan sa Panginoon. Iba kasi ang luha ng artista mga kapatid at ang luha natin sa tuwing tayo'y nagdarasal. Whenever tayo ay lumuluha sa tuwing tayo'y nagdarasal, it means we are in deep sadness. We are in deep emotion, mayroon tayong nararamdaman at ramdam yan ng Panginoon sa tuwing tayo'y umiiyak na dumadalangin sa Kanya. Kaya naman nang nagdumalangin sa Kanya si Hezekiah ay ramdam niya at pinabalik niya agad ang kanyang alagad na si Isaiah. Anong sinabi niya kay Hezekiah? Kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. It is not just a healing, but it is an extension of life ang ibinigay niya kay Hezekiah, mga kapatid. God will extend more our life here on earth kung patuloy tayong mananalangin, patuloy tayong lalapit sa Kanya. At hindi lang yan ang sinabi ng propeta kay Hezekiah, sinabi pa niya dyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. This is not just a blessing of healing, blessing of life extension. It is also a promise of deliverance from Assyrian people and also a promise of protection. Sinabi niya dyan, ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Imagine that.
It is not just a promise of healing. It is not just a promise of life extension kay Hezekiah, but it is also a promise of deliverance and protection from the enemy schemes. Whenever we come to the Lord, buong puso tayong lumapit sa Panginoon. Whenever we have situations in life, God heals us. And there are additional blessings on that. He will give us assurance in different aspects of our life, mga kapatid. We will be safe in God's hands kung patuloy tayong mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, mga kapatid ko sa pananampalataya, let us learn from the life of Hezekiah that God can do healing even today. In this pandemic, itong tinatawag nila na new normal, normal mo na lang na makikitang ang tao ay nakamask outside. In this new normal that we are facing, it is very important to look unto God and ask for healing whenever we feel something in our physical. But take note, let us also note that God does not only heals our physical, but above all, He heals our relationship with Him if we ask for forgiveness to our sins and truly believe on Him. If we come to Him with repentance, mga kapatid, He will not just heal our physical, but our relationship with Him. Kung matagal ka nang matagal nang hindi healthy yung relasyon mo sa Kanya. Let me ask this question to you, mga kapatid. How is your relationship with the Lord today? Remember this, that God is a God of healer. God still heals. God still heals. Not just in our physical, but also in our emotional, above all, our spiritual, mga kapatid. And one day, God will restore the social distancing at makakapagyakapan na ulit tayo at makakapagkumustahan na rin tayo in His perfect time, mga kapatid. And I am so excited when that time comes. I am so excited when that time comes. The healing of the Lord for the land. The healing for the Lord for the land. Let us always remember that God still heals today. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa iyong salita that always reminds us that you are a healer, God. That you will never leave us nor forsake us. Thank you for your word. Sapagkat alam namin na it serves as a food sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Thank you for the promised healing, Panginoon, kung kami lalapit sa iyo, Panginoon. The same with Hezekiah, we can also have healing, Panginoon. Salamat dyan, Panginoon, sa iyong mga promise, sa iyong mga pangako, Panginoon. Huwag mo nga pong hayaan na bumalik sa iyo ang iyong mga salita na hindi may serve ang purpose nito, Panginoon, sa iyong mga anak. Thank you, Lord. And we always believe that we can do nothing apart from you. Tinataas namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po ulit and God bless us all. Magandang umaga po ulit. Para sa ating acknowledgement and announcement, we would like to thank ang mga tao na kabilang sa pagsamba na ito. Ang ating music director, si Brother Robert Angelo Ragodon. Ang lahat ng tumugtog,
Maraming salamat sa inyo, sa ating praise and worship team. Si Venus Abasyal, si Sis Venus Abasyal, Sis Lori May Monrayo, si Sis Janelle Andalion at si Brother Arben Alcalde. Maraming salamat sa walang sawa at sa inyong sakripisyo for the ministry of the Lord. God bless you po. At sa lahat ng tumutulong sa amin dito, Sumilang family for sending us water here, at maging kay Ate Melody for the medicines. Maraming salamat po sa lahat ng nananalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for our acknowledgement and announcement, please stay tuned in sa ating page, sa lahat ng members ng GCAC, sa GMA Christian Alliance Church. Patuloy lang po natin na sundan ang ating mga Sunday worship. At sa susunod na linggo, we will announce it sa ating mga group chats kung ano ang mga adjustment natin, kung pwede ba tayong magsamba or not. We will have our announcement there, and possibly magkakaroon po muna ng CMT meeting before that. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy niya po tayo naggabayan, nawa at ingatan. Sa ulitin po, magandang umaga. God bless you po.